Samantala, paulit-ulit na tinututukan ng laser ng isang Chinese vessel ang magpapatrolya ng barko ng BFAR sa Pag-asa Shoal. Ang insidente, eksklusibong nakunan ng video. At live po mula sa Orion, Bataan, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong balita dyan? Andre, kung sa Scarborough at Escoda, binangga at binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas nitong Miyerkules, paulit-ulit namang ginamitan ng laser ng Chinese vessel ang isa pang barko ng BFAR na naglalayag 60 nautical miles mula sa Palawan. Kuha ang video na ito mula sa barko ng BFAR na BRP Matanam Taradapit habang naglalayag malapit sa Hasa-Hasa o Half Moon Shoal noong December 2. Mula sa malayo, kapansin-pansin ang malakas na ilaw mula umano sa barko ng China na nakabuntot sa isa pang barko ng Pilipinas na BRP Dato Tamblot. Ayon sa BFAR, high-intensity laser ang nakakasilaw na liwanag na nakuhanan gamit ang night vision camera. Sa kuhang ito ng mga crew mismo ng BRP Dato Tamblot, makikita ang tila tuldok ng liwanag na nakatutok sa BFAR vessel. Hindi gaanong kita sa video pero tumama raw sa barko ang laser na kulay red. 6 na beses daw itinutok ang laser sa BFAR vessel na tumagal ng tig-5 minuto. Sa lakas daw ng laser, napadaing na mga crew ng BFAR. Yan na naman, no? Patungong Pag-asa Island para magpatrolya mga barko ng BFAR nang mangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. 2 araw yan bago ang pagbangga. At water cannon attack sa mga barko ng BFAR sa Scarborough at Escoda Shoal nitong Miyerkules ng umaga. Ang Hasa-Hasa Shoal naman, 60 nautical miles o higit 100 kilometro lang mula sa Bataraza, Palawan. Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa 200 nautical mile EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa BFAR, nakapatay ang AIS o Automatic Identification System ng Chinese vessel kaya hindi makuha ang detalye nito. Kwento ng mga crew, isang barkong pandigma raw ng China ang nakabuntot sa 2 barko ng BFAR bago mangyari ang insidente. Delikado at posibleng maging sanhi ng pansamantalang pagkabulag sa mga crew ang laser. Andre, wala pang pahayag dyan ang China. Samantala, balik dito sa Orion, Bataan, kung saan sakay tayo ng BRP Dato Rumapenet. Ito yung barko ng BFAR na binangga ng China Coast Guard sa Escoda Shoal, Miyerkules ng umaga. Ito, Andre, papakita natin yung pinsala na tinamo nitong BFAR vessel. Kung makikita mo, tumagilid itong railings na gawa sa bakal. Ito yung sa starboard side o kanang bahagi nitong BFAR vessel. Andre, imagine kung gaano kalakas yung impact para tingnan mo, halos matanggal na itong railings na ito, Andre. Sa ngayon, kanina, nagsimula na yung assessment ng BFAR sa mga barko na nasira. Ito yung binangga, tapos yung isa, yung BRP Dato Rumapenet naman, na siyang pagbuhaya na winotter cannon din ng China Coast Guard malapit naman sa Scarborough Shoal. Sa ilalim na yan sa assessment at magtatagal ng 3 linggo yung repairs nito. Andre, sa kabila nga ng nangyari dito nga sa mga barko ng BFAR, 6 yung pinadala para sa routine maritime patrol ito sa mga features sa West Philippine Sea ay hindi inabandona ng crew yung kanilang misyon para nga mamahagi ng libreng diesel at grocery sa mga mangingisda na ilang linggo nang nasa laot. Andre, balik sa'yo. Abay, napakalakas nga ng impact na yan. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan mula sa Orion, Bataan. Nag-uulat, Gio Robles. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.